Merong nagbabalik mga sangkay. Naku, maganda itong pag-uusapan natin ngayon. Dahil alam nyo, buong Pilipinas inagulantang sa isang malaking pasabog ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung meron noong panahon ni Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. na kung saan yun yung panahon na glory days ng ating bansa, ibinalik na po ni PBBM. So ngayon, buong bansa ay nagulat mga sangkay at namiss si Ferdinand E. Marcos. Yo guys, what's up? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Anyway, shoutout ka pala kay Brian De Leon, sir. God bless po. Ingat po kayo palagi. So ayun, mga sangkay, meron pong nagbabalik na marami po ang nagulat. Buong bansa ay nagulat mga sangkay. Hindi nila akalain na ito na, totoo na to. Okay, pag-usapan po natin yan. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Naku po, tayo na po ay nakarating sa 1.55 million subscribers. Kaya naman kung ikaw ay hindi po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay. Mabuhay po kayong lahat. Comment down below hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Alright, so ngayon, eto na, tuloy-tuloy po tayo. Naalala nyo dati mga sangkay, binablog lamang po natin to. Ayan o, itong Love Bus. The Glory Days of Love Bus in Metro Manila. Ayan po. Ito po yung Love Bus noon. Panahon po ni Ferdinand E. Marcos yan. Ayan. At ayon nga po sa impormasyon, ito daw po yung kauna-unahang air-conditioned bus sa ating bansa na kung saan napakaganda mga sangkay nung panahon ni Ferdinand E. Marcos. Ayan po. So yung mga Marcos loyalist, yung mga matatanda na alam po nila to. Sila po yung unang pinatikim ni Ferdinand E. Marcos ng masarap na buhay noon. Diba? Nawala to nung si Corazon Aquino. Siyempre, alisin talaga nila yun. Kasi alam nyo naman ang politika sa ating bansa. Ganyan po kapangit. Kahit maganda yung ginawa, aalisin nila. Diba? Kagaya po ng Bataan Nuclear Power Plant. Eh kung napaandar yun, ang dami sanang natulungan. Diba? Pinulitika ni Corazon Aquino. Ngayon, ito pa. Nung panahon din ni Ferdinand E. Marcos, may dalawang palapag na bus. Alam niyo ba mga sangkay, kapag ang isang bansa ay may dalawang palapag na bus, ibig sabihin mayamang bansa po yan. At noon mga sangkay, meron po tayo niyan. Ayan o. Tingnan niyo po mabuti. Panahon po ni Ferdinand E. Marcos yan. Ngayon, wala na rin po yan mga sangkay. Kasi, ang pagkakaalam ko, nagsimula pong patayuan nila Corazon Aquino ng mga mabababang mga tinatawag na footbridge. So doon na mga sangkay, nag-umpisa na, ayun na, wala na po ang mga ganito. So nung glory days, ganyan po. Ngayon mga sangkay, ito na. Kung noon, merong ganito, ngayon naman panahon ni Ferdinand E. Marcos, aba, may binalik si PBBM. Eto yan guys, oh. Binalik ni Pangulong Bongbong Marcos ang Love Bus. Oh. Kaya nga ang dami pong nagulat nito. Ayun oh, mga sangkay. Mga moderno na po ito ha. Iba-iba to eh. May mga ganitong klaseng bus. Meron din pong mas mahahaba pa. Ayan. So ayon sa report, ang malupit pa po dito mga sangkay. Ito ha, ito yung malupit. Ito po ay libre. Anak ng toko ha. Isa na ngang ano tawag dito, modernong bus, ginawa pang libre ni PBBM. At ang meron na po nito, Davao at saka Cebu. So, ang pagkakaalam ko po mga sangkay, yung mga malalaking syudad ng metro, ng buong bansa, magkakaroon po ng Love Bus. Libre pong sakay sa mga designated time lamang kasi hindi naman po pwedeng lahat na lamang po libre.
Eh, papaano po yung mga driver, ang mga bumabiyahing bus? Eh, di wala na silang kikitain pa. Di ba? Wala nang hanap buhay yun. Pero may alternative, mga sangkay. Ayan po, bagong Pilipinas. Love bus. Alam mo, tungtuwa siguro dito si Madam Imelda Marcos. No? Ayun, no? Kasi nung panahon nila ito, eh. O, ayan. Ito yun, mga sangkay, oh. Tingnan natin. Daming nagulat dito. Bigla pong nagdrama yung mga kababayan po natin. Naaalala ko nung panahon na yan, nakasakay ako ng ganito nung panahon ni Marcos. Balik biyahe na ang mga iconic na love bus. Balik biyahe na ang mga iconic love bus. Sa ilang piling oras sa Cebu at Davao City. At ang best part niyan, libre ang sakay. Diba? Mamaya pag-uusapan natin, bakit kaya libre? Nasa 11 units na ng love bus ang bumabiyahe sa Cebu. Sa Davao City naman, 8 units ang aarangkada. Grabe, ang ganda, oh. Nakita niyo? Ikinatuwa ng mga pasahero ang alok nilang libreng sakay. Aabot sa 125 million pesos ang inilaang budget ng gobyerno para sa libreng sakay kada taon. O, tingnan nyo ito mga sangkay, oh. Ito sa Davao, dalawa ito eh, may Cebu at saka sa Davao. Tingnan po ninyo yung mga disenyo. Ayun, oh. Sa Cebu. Ganda. So, talagang ano na to, mga sangkay. Ito yung, ayan, oh, may pang ano nga eh. Yung parang sa ibang bansa. Ang naalala ko dito sa Hong Kong. Ayan, may akyatan ng, para hindi mahirapan, lalong-lalo na po yung mga senior citizen. So, ito po ay isang moderno, no, na bus. Baba. Saan? Sa SM na. Ah, okay. Alam niyo ang sipag nitong ni Secretary Vince Dizon. Sana nga tumakbo tong senador eh. Ikakampanya ko po talaga yan. Napakasipag. Ang bihira. May potential to maging presidente. Si Vince Dizon, napakagaling mamuno, mga sangkay sa DOTR. So your fare is 60 pesos? 50 pesos? 30. 60. Malaking bagay din. Malaking bagay din. Oo, malaki. Yung mga Marcos loyalist ngayon, naiiyak. Naiiyak kayo yung mga Marcos loyalist. Working kayo, students? Students? Ah, okay. So may school, anong school here? Ah, okay. Yung time nyo na sumasakay is also 6 to 9 in the morning. Ah, so libre na yan. Libre na to. Yeah. Gift ni Presidente. So, libre na. Everyday na to. Grabe. Forever. Nakaka-amaze. Alam nyo, di ko kakalain talaga to eh. Kinikilabutan ako. Guys, mga sangkay. Ang tanong kasi dito, saan kaya to nanggagaling yung budget? Diba? Yun yung isa sa mga tanong eh. Tanong ko din yan. Alam nyo, napakaraming libre ngayon. Pagpapa-hospital, libre sa mga DOH hospitals. Kahit pa 1 milyon ang babayaran mo, magbabayad gobyerno. Isipin nyo, buong bansa po yan. Tapos ito na naman. Tapos meron pang 50% discount sa mga PWD, students, senior citizens, sa mga train. Marami pa mga sangkay. Ang NFA namimili ng bigas, ng palay, ng pagka mahal-mahal. Pero binibenta po ng mura. So talagang, at marami pa pong iba, ang tanong dito, saan ang gagaling? Hindi kaya galing na po ito sa Marcos Wealth? Tanong lang natin. Kasi, paano masusustain? Libre? Hindi man lang nila, kumbaga, pwede namang gawin na lang 10 piso para kahit paano may kita pa rin at masusustain. Pero hindi, ginawa pong libre. Well, obserbahan po natin yung mga project at programa ni PBBM. Guys, malulula talaga kayo. Tatanong kayo saan nanggagaling. Okay. Ito.
Tingnan po natin. Then back and forth, 60 pesos. 60. Malaki ba? We'll keep on adding routes. Yeah, because that will allow coverage to the north. Yeah, to the north. Yeah, we need, Hilton, SM, RD, Mandaue. kailangan tayong mag-add sa north. Mandaue. Mag-isip na tayo ng norte. Kasi puro tayo, ito south eh. So, maghanap tayo ng rota sa north. Consolacion siguro. No? It's Mandaue, Consolacion, Yeah. Hilton. Yun. Sa Cebu to, mga sangkay. Ayan, no? No! Ang bihira. Tingnan nyo naman, guys, no? Ang bihira. World class, man. Yan na ang pinakabagong mga love bus. Guys, kaya nga nakakalungkot eh. Kasi syempre, pag nawala na po si PBBM, di ba? Ano mangyayari? Wala na rin to. Ito mga iconic na mga bus. So, kailangan mga sangkay, tuloy-tuloy si PBBM. Dapat, sana nga ma-extend do, sana mabago yung ano natin, political system para ma-extend si PBBM. Gusto nyo ba yon mga sangkay? Gusto nyo bang magtuloy-tuloy yung ganitong klase mga programa? Gaya ng libreng hospital bill, 20,000 per year na mga libreng gamot. Gusto nyo ba yon? Then, i-keep natin si PBBM sa kanyang pwesto. Tulungan natin na sana, no? Kasi maraming dapat ayusin si Pangulong Bongbong Marcos. Maraming. Ayan, no? Ganda ng bus. Inaayos ni PBBM ang lahat, lalo-lalo na po itong korupsyon. Kita nyo yung flood control. Kauna-unahang presidente na nagsiwalat nun. Walang ibang presidente na nakumanta. Kasi tatamaan yung administrasyon niya dyan eh. Pero siya walang pakialam eh. Ang importante, mabuksan ang katotohanan tungkol dyan sa mga non-existing na mga flood control at flood control. Kahit po yung mga kalsada, tulay at iba pang mga projects. Ganda eh, no? Sino mag-aakalang mababalik yan? So yung mga matatanda nga po ngayon, yung mga lolo't lola natin, tuwang-tuwa sila. Tingnan nyo, oh. Tingnan nyo yan, mga sanggay, sobrang lupet. Ang ganda ng love bus. Ang haba. So, dalawa eh. May isa, yung kalahati lang nito, tapos ito naman, ito yung pinakamahaba. Nakakatuwa, no? Ayan. Saan kayo? So, ayan, mga sangkay, paano dumaan? Ganyan po. Sobrang lupet. So, talagang nagiging maayos na ngayon ang ating bansa. O, ito nga po. May mga nagkomento dito. Ayan, o. Extend na ang ating Pangulo sa 2028. Mga DDS, welcome kayong mag-ride dyan. Basta mga BBM may respeto sa kapwa yan. Walang masamang tinapay kay BBM. Yan ang tunay na presidente, ang daming nagawa. Alam nyo guys, nakakatuwa lang kasi noon, alam naman po natin yan, noon mga sangkay na binablog lamang po natin to. 'Di ba? Binablog lamang po natin yan eh. Saan kayo baba? Ngayon, realidad na. 'Di ba? Lagi lang natin sinasabi, pag naupo si BBM, binablog lang po natin yan. Pag naupo si PBBM, possible mabalik ang mga ganitong klaseng programa, project ng pamahalaan. At eto nga, mga sangkay. 'Di ba? Talagang it takes time lang talaga. Hindi kasi ganun kadali na parang magic na pag upo, andyan na lahat. Wala po. Grabe mga sangkay. Well, panahon ni Pangulong Marcos, nangyayari ulit sa panahon ni PBBM ngayon. Ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click yung bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.